Hello, what's up mga ka-J-Vlog? Welcome ulit sa panibagong video. And for today's video, first impressions tayo sa bagong labas na flagship smartphone ni Samsung, which is the Samsung Galaxy S24 FE or the Fan Edition. Maganda kaya to? Tara mga ka-J-Vlog, check natin. So first of all, shoutout sa Samsung sa pag-invite sa akin sa kanilang media event about dyan sa Samsung Galaxy S24 FE. So first hand natin nakita ang S24 FE. And ngayon, syempre magbibigay tayo ng first impressions about dyan sa smartphone na yan. So kakalabas lang or kaka-announce lang ng S24 FE noong September 26, 2024. At meron po itong 3 variants na ilalabas sa Philippines. So meron tayong eGig 128 na merong presyo na 39,999 or almost 40K. 8GB 256 na merong presyo na 44,990 or almost 45K. At 8GB 512 na merong presyo na 53,990 or almost 54K. So, yon mga ka-J-Vlog, when it comes sa S24 FE, yung least variant nila is for as low as 40,000 pesos. So, i-check natin gusto ko i-share sa inyo yung thoughts and experience ko while using the S24 FE doon sa event kasi binigyan kami ng chance to experience firsthand ang S24 FE. At kung interested kayo mag-purchase ng S24 FE, ilalagay ko po yung link niya sa description box, i-check nyo na. So first, focus tayo sa camera ng S24 FE. Meron siyang triple rear camera system. Yung main megapixel niya is 50 megapixels na merong OIS or optical image stabilization, 12 megapixel ultra-wide, and an 8 megapixel telephoto lens. So yun yung maganda sa S24 FE, meron siyang telephoto lens, di ba? Instead na macro lens, usually nilalagay din ng mga ibang brands, binigyan nila to ng telephoto lens na meron 3 times optical zoom pa yan. So meaning ng optical zoom, mismong lente ang ginagamit natin yung pag-zoom kasi meron tayong tinatawag na digital zoom na very pixelated na yan pag lalo kayong nag-zoom compare sa mismong lente na optical zoom na mas detailed siya, kumbaga. Kaya mas okay, syempre yung optical zoom, meron siyang 3 times optical zoom. Ang magandang balita, support pa nitong 8K video recording at front camera niya ay meron 10 megapixels at capable din ng 4K video recording. Screen naman si S24 FE ay merong 6.7 inches dynamic AMOLED 2X display na may resolution na Full HD+, 1080 by 2340 pixels. Na-support ang 120Hz screen refresh rate at naka-punch hole display siya. So, as naman out of the box, naka-Android 14 siya with support sa One UI version 6.1 na merong Galaxy AI. Sa chipset, Exynos po chipset niya. Samsung Exynos 24E na 4nm. Pagdating sa kanyang so ito malupit dito, upgraded na yung kanyang CPU. So, instead, doon sa usually nakikita nating octa-core or 8-core CPU, dito po ay Deca or 10-core CPU na po itong si Samsung Galaxy S24 FE. So, meron siyang Deca-core CPU na merong clock speed na up to 3.11 GHz. And sa GPU, meron siyang GPU na Eclipse 940. So, very fresh sa tenga ko ang makakita ng isang smartphone na merong Deca core. Diba? Napakalupit niyan. Yan din, I think, isang magiging advantage ng S24 FE. Tingnan naman sa battery, meron tayong 4,700 mAh na removable battery with the 25-watt fast charging rate. So yun mga ka-J-Vlog, nalalaman nyo na yung price, specs, and availability ng S24 FE. Next, gusto ko share ngayon yung first impressions ko, very honest first impressions ko dito sa Samsung Galaxy S24 FE. Number 1, focus tayo sa display niya. Display size is okay, malaki, 6.7 inches, punch hole display, 120Hz, very snappy naman yan or very smooth naman yan. Medyo okay na okay yan, na-enjoy ko yung experience ko while using the S24 FE, lalo na sa display quality niya dahil dynamic AMOLED 2X display. So, alam niyo naman si Samsung ay isang kilalang brand yan or sila yung mismong kilala dyan pag sinabi mo ng AMOLED kasi sila yung gumagawa niyan. So kaya syempre meron sila, expect nyo sa mga smartphone nila ay merong outstanding at premium display na ma-offer. Medyo nalungkot lang ako sa Full HD Plus 1080p to be honest. Kasi dapat sa ganitong mga brand, dapat sa ganitong mga presyo,
W Full HD Plus na or Quad HD Plus nang nilalagay or beyond 1080p resolution. Pero yun nga, bumawi naman si Samsung when it comes sa display quality na Dynamic AMOLED. So even though Full HD Plus 1080p, yes, pero bumawi naman doon sa napaganda, very sharp, napakataas ng color accuracy na Dynamic AMOLED 2X display ay parang nakikita nyo na rin or napapansin nyo na mataas na rin yung resolution niya, di ba? So maganda naman ang resolution. So nagustuhan ko naman yung display so far ng S24 FE. Next sa RAM at ROM. RAM at ROM, I think, to be honest kung ako tatanungin, to be honest, dapat di na sila naglagay ng 128GB sa ganitong presyo na smartphone. So, dapat at least 256 na talagang ilalagay ng mga brands, which is meron naman sa S24 FE. Siguro nagbigay lang sila ng mas affordable side na 8GB 128 para syempre sa mga ibang consumers na gustong makatipid. So, 40,000 nga. Malayo kasi difference sa 256, diba? Pero yon for me, I think 128, lalo na sa presyo niya rin na 4K is hindi na perfect fit siguro ngayong 2024. Lalo na, sayang, ang taas ng processor, di ba? Deca-core. So, syempre, ibang consumers na targeting yan for gaming. Yung mga gamers out there dyan, mas na-require na mas matataas na RAM at mas matataas na internal storage. For me, for gaming, ang pinaka-minimum na the best storage na for gaming, lalo na sa mga ganitong presyo is 256GB at least minimum na. And 12GB of RAM. Sad to say, wala po tayo makikitang 12GB of RAM sa S24 FE, any variants. So, yun yung isang nakakalungkot lang na part when it comes sa S24 FE, walang 12GB of RAM. Pero storage, iba-ibang option, iba-iba yung prices. 512 medyo mahal na, 550 plus pesos, diba? For me, I think ang the best fit for the price of the S24 FE sa 40,000-ish lang na makukuha lang natin na mababang storage. So, yon medyo nalungkot lang ako sa RAM at ROM na ma-offer ng S24 FE. Next, sa chipset. Sa chipset is very nice. Very good to hear na ngayon ako na-experience ng isang smartphone na merong Deca-core CPU. For me, based on my experience. Kasi usually, even the flagship smartphone of Samsung, even the flagship smartphone ng Samsung is octa-core CPU, di ba? Even the Snapdragon is octa-core CPU. Eto, ngayon ko lang to narinig, Deca-core or 10-core CPU na siya. Usually talaga nakikita natin is 8-core CPU lang. Magandang addition or magandang feature yung Deca-core na makikita natin sa S24 FE. And yes, while using the S24 FE doon sa event, it's very snappy, very smooth. Dagdag mo pa yung 120Hz, even opening of apps, taking photos, ay napaka-smooth gamitin ng S24 FE. When it comes to performance, panalong-panalo at sobrang nagustuhan ko. Even though Exynos, alam ko maraming may ayaw ng Exynos, hindi ko alam din kung bakit. Kasi nakagamit na rin, lalo na sa issue kasi ng S21 Ultra. Yun nga, nakikita ko yan sa Green Hills, mas may prefer nila yung Snapdragon compared sa Exynos na S21 Ultra. Nagamit ko naman ng S21 Ultra when it comes sa gaming na Exynos, sobrang ganda naman. Sobrang okay naman. Sobrang okay din naman. Kaya for me, the Exynos chipset of the S24 FE is good, maganda rin ang performance niyan. Basta flagship smartphone din ni Samsung, expect nyo kahit Exynos yan, ay maganda rin naman pa ma-offer na performance ng Exynos chipset. Based din sa aking experience. Next sa camera. Camera-wise is maganda. Nung magbibigay rin ako ng photo samples niyan, nakakuha ko ng photo samples Magbibigay ako ng photo samples niya sa full review. Gagawa akong full review about the S24 FE, pero maganda naman yung mapoprovide ng mga photos ng smartphone na to. Very clear, lalo na maganda addition yung third camera niya is telephoto, not macro lens, diba? Support ng 8K video recording, which is good addition, and 4K video recording sa front. At ang pinakalas mga J-Vlog sa IP rating. So, good news, the S24 FE, same din sa kanyang mga flagship brothers na merong IP68 water and dust resistant. And the design of the S24 FE, to be honest, kamukha niya rin yung Samsung Galaxy S23 FE na mas pinapayat lang. Ayun, yun yung kasi sobrang taba ng S23 FE and even the Samsung Galaxy A55, so sobrang thick na smartphone yan. Medyo naging slim lang ng konti sa S24 FE. Gustong-gusto ko yung overall design ng S24 FE kasi unang na-experience yung ganyan design sa Samsung Galaxy A54 na sobrang ganda yung design niyan. Kaya for me, I like the design of the S24 FE. Very minimalist, very elegant din naman tignan. Kamukha niya rin yung mga bigger brothers niya na flagship mga flagship devices.
So yun mga ka-J-Vlog, yung first impressions ko about the Samsung Galaxy S24 FE. So kung interested nga kayo mag-purchase na itong Fan Edition ngayon ng S24 series, ayan, ilalagay ko po yung link niya sa description box. Okay rin naman siya, lalo na sa performance-wise. Okay rin naman siya, lalo na sa display, camera, and of course, performance-wise. So yun, abangan nyo na lang, gagawa ko full review. Magbibigay ako ng mga full samples about sa S24 FE.